sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Hindi porkit meron kang pambayad, basta-basta ka nalang kukuha ng credit card. Dapat alamin mo rin kung ano ang sakto para sa'yo. Paano? Suriin mo ang mga bagay na iyong pinagkakagastusan para matrack mo ang iyong expenses at i-categorize mo ito. Alamin mo rin kung saan napupunta ang ginagastos mong pera, katulad na lamang ng lugar at klase ng store na iyong binibisita. Pag-isipan mong mabuti kung bakit ka kukuha ng credit card. Ito ba ay para sa cashback, points na good as cash o para sa travel rewards? Mag-research ka rin at ikumpara mo ang iba't ibang offers ng credit card companies at i-check ang iyong credit score bago ka mag-apply. Siguraduhin mong pasok ang iyong score sa requirements at piliin ang card na swak sa iyong pangangailangan. Pero tandaan na maging wais sa paggastos at gumastos lamang ayon sa iyong kakayahan. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Tuklasin hindi lang history, kundi adventure at nature trip ang hatid ng Bulacan. Simulan natin yan sa Biak na Bato National Park sa San Miguel, kung saan pwedeng mag-explore ng caves at waterfalls habang binabalikan ng kasaysayan ng revolusyon. Kung nature vibes naman ang hanap mo, perfect na perfect dyan ang Verdivia Falls sa Doña Remedios Trinidad o ang Madlum Cave na sikat sa rock formations at river trekking. Para naman sa cultural experience, bumisita sa Baraswain Church. Ito ang makasaysayang simbahan kung saan naisulat ang unang konstitusyon ng Pilipinas. At kung gusto mo naman ng Instagram-worthy na spot, subukan ng Garden Ciudad de Victoria sa Bukawi kung saan makikita ang breathtaking flower gardens at relaxing landscapes. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina sa Bulacan at damhin ang saya ng nature at kasaysayan. At yan ang ating highly recommended. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahar sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Hoy! Pinoy! Gising na! Oh, yung mga nakasunod sa Facebook page ko, alam niyo ang sasabihin ko ngayon. It's that time! Pero bago ako mag-time check, sasabihin ko muna dahil mukhang huling beses ko na masasabi ito. Ngayon po ay araw ng Shabu! Salamat Jesus at Biyernes Wow! Yun po ang meaning. Tangganda ng Pecha Gem, tumiming pa sa Mansari. Ngayon po ay 8 ng Mayo at ang oras natin, wag ho kayong maghulat, it's special today, alas 4:23.
Isigaw na ang sigaw ng sambayanan! Pinoy Kising! Alamin na ang mga viral na balita, mga trending na pinag-uusapan, kasama ang mga taong nasa balita. Pinoy Kising! Matindi pa sa kape, maingay pa sa manok. Pinoy Kising! Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin sa Pinoy Gising! Sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV, Aliw Channel 23, nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Bangon na, gising na! Pinoy Gising! You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart Ang nilagay niyo pa sa prompter yan, ha? if I find out. Talagang nakalagay pa sa prompter sa ibabaw yan, ha? Ayos ba, pormahan ko ngayon? Para akong may exit interview. You know what to do. Sabi ko, oh yeah, sige, go, go, go. There's some of this pretty little lady. I love you, Bam Bam. I love you. So, patawirin natin, parang Daniel yung chorus, ha? Patawirin natin yung chorus para good vibe tayo on a Friday. I just might. Wakey, wakey. Oh, I just might. But first, man, Ang huling bilin po sa akin ng mga kaibigan ko po ay just enjoy the day. Tama. Yan ang kanilang bilin, ha? Wala akong, sa ating intro ngayon, wala akong babanggitin tungkol sa flood control. Wala akong babanggitin na tungkol sa oil price hike. Wala akong babanggitin tungkol sa Middle East crisis. At wala akong babanggitin tungkol sa impeachment, okay? Ang sabi sa akin ng aking mga kaibigan is to enjoy while it lasts. And that's what we're going to do today. Pero may balitaan pa rin naman po tayo. Pero Tama. wala akong pinanghuhugutan para sa araw na ito. Bakit? Sa tagal-tagal ko dito sa pagpoprograma, ngayon ko lang na-realize, ang ganda pala tignan pag naka-headset ako na para akong, kunwari DJ ako. Tama. Kunwari DJ ako. Guwapo, guwapo. Kasi naiwan ko na yung lifetime na yun last week. Ngayon, kunwari DJ ako. Taas mo ulit, parin Daniel, oh. Meeting nyo yan. Friday. will you break it all the way down? Enjoy, 1G! Sabi ko sa'yo, maaga tayo magsisimula, eh. Yes, it's a special day today. Hindi po para sa istasyon, kundi po para sa inyong lingkod, ha? Bukod sa mansari po namin ngayon ng girlfriend ko. Go! Bukod po sa special day namin ng aking iniirog, hindi pa ako tapos! Hindi pa, alas 6 pa ako matatapos. May palakpak eh, na. Dun sa mga nagpa-follow po sa akin, sa aking personal, not really personal Facebook account, kundi sa aking Facebook page, yun ha, yung Facebook page ko, Daryl Justin po ang pangalan niya. Ako ay naka-quote doon na tas kulay blue ang aking suot. Ako ay iniimbitahan ko kayong i-follow ako dun sa aking Facebook page. Gaya nga ng sabi ko, one more time. Ayan ha, hindi one more chance, one more time. Para sa Friday na ito, isang beses pa, isang larga pa, isang arriba pa, isang sigaw pa. Dire-diretso po yun hanggang mamayang alas 6 in the AM. Pero maririnig nyo pa ako at mapapanood mamayang alas 6 ng gabi sa Life Balance, ha? At maganda ang topic natin doon mamaya, ha? Ang topic po natin mamaya sa DWIZ Life Balance, ang pag-uusapan natin ay pagiging minimalist sa usaping pananalapi. Ibig sabihin po noon, kilala nyo na po kung sino ang aking magiging panauhin o should I say, huling panauhin mamaya sa Life Balance. Abangan niyo po yan mamaya alas 6 ng gabi sa GWIZ 882. May Aliw Channel 23 ba mamaya yung Life Balance? Kasi di ba meron pa bang may shoot the ball pa ba ng Pero parang may shoot the ball pa?
May Shoot the Ball. Online na lang, online. Tsaka DWIZ News TV. Mamaya mapapanood nyo po yan. Mapapakinggan yung Life Balance. Yung huling episode, ika nga yung finale ng Life Balance. Pero ngayong morning, finale muna ng inyong paborito morning habit! I just might. But first, may I just Sabi say, sa'yo, Paolo, bagay naka-headphones ako eh. No? Kunwari, DJ ako. Kunwari lang. Maganda. Thank God it's Friday morning. Simbang Quiapo po today. Magandang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Maaring sinasabi ko na po yan for the final time. Sumasa inyo na po ang inyong paboritong morning habit dito lamang sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ 882 at sa kumumpleto sa TV ninyo ang Aliw Channel 23. Ito po ang Pinoy Gising, the finale on a Friday morning. you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. Saktong isa't kalahating oras na balitaan, kulitan, kwentuhan. Literal na may kwentuhan dahil lalo na sa last 10 minutes o last part natin. Maya lamang. Saluhan niyo po ako sa aking huling pagsasahim papawid para sa programang ito hanggang alas 6 in the AM po tayo. May balita pa rin as usual. May mga reports pa rin po tayo gaya na sabi ng aking isa sa aking mga magagaling na mentor sa AM mula sa reportorial team ng DWIZ Radio at Aliw 23 TV, ha? Hanggang alas 6 in the AM po tayo. Ngayon, in punto alas 4:30, ibig sabihin magbalitaan na po tayo. Ako po ang inyong lingkod for the hindi pa last time. Magpapakilala pa pala ako ulit mamaya. Ako po, si Daryl Justin. Aba, gising na para mas maraming grasya. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Ngayon po ang huling broadcast ng palatuntunang ito. Ngayon din po ay araw ng Biyernes, ika-8 sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pinoy Gising! mahigit 20 lugar sa bansa makararanas ng mapanganib na heat index ngayong araw. Pinoy Gising! Pag-asa binabantayan ang galaw ng bagyong nasa labas ng PAR Albay LGU. Naghahanda na sa posibleng banta ng lahar. Pinoy Gising! Kampo ni Congressman Martin Romualdez nagsalita na PGMN inakusahang binaluktot ang isyong kinasasangkutan ng founder nito. Pinoy Gising! Sa ibayong dagat, 3 Australian mula Syria na hinihinalang konektado sa ISIS, arestado matapos lumapag sa Sydney at Melbourne. Pinoy Gising! Sa sports, Pinoy cyclist Ryan Tuwagin wagi sa Tour of Luzon, Stage 8. Pinoy Gising! Siniraan online ang nangutang sa iyo na hindi makapagbayad. Nako! Bawal ito! Pinoy Gising! Para daw sa ito, Jem, totoo nga ba na habang buhay na hindi magkakaroon ng problema sa ngipin ng mga tao may braces? Mamaya, let's prove it. Pinoy Gising! Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patay na daw at pinalitan lang ng body double o clone. Mamaya alamin kung fact or fake. Pinoy Gising! At sa mundo ng showbiz, K-pop boy band na, favorite nyo, BTS, mainit na tinanggap sa Mexico. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin. Pinoy Gising! Dalawang minuto na po, 32 minutes na makalipas ang alas 4 ng Friday morning sa ating huling broadcast. Dakuha na natin ang mga nanggigising, nambubulabog, nambubulahaw, nanggugulat na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Mahigit 20 lugar sa buong bansa ang makararanas ng danger level na heat index temperatures ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, inaasa ang aabot sa pagitan ng 42 hanggang 45 degrees Celsius ang mga lugar na nasa danger level heat index na maaaring magresulta ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan ngayong araw. Makararanas din ng napakainit na panahon ngayong araw ang ilang lugar sa bansa tulad ng Lawag City, Dagupan City, Tuguegarao City, Baler at Kasiguran, Aurora. Kasama rin po ang Iba, Zambales, lungsod ng Cavite.
Puerto Princesa, Cuyo at Coron sa lalawigan ng Palawan, Rojas City at ang Iloilo City. Payo po ng State Weather Bureau Agency, ugaliing uminom ng napakaraming tubig, iwasang lumabas kung hindi naman kinakailangan, gumamit ng mga pananggalang sa araw tulad ng payong at sombrero at manatili sa mga malilim na lugar. Pino Gising! Lagay ng panahon pa rin po, binabantayan na pag-asa ang bagyong may international name na Hagupit, lalo na't maaari pa itong lumakas sa loob ng 48 oras o sa loob po ng 48 hours o 2 days. Ayon po sa ahensya, kung lalakas ang bagyong Hagupit, international name po, yung Hagupit na, posibleng umabot sa 88 kilometro kada oras ang lakas ng hangin nito, malapit sa gitna, posible pa rin ang pagbugso na aabot sa 100 kilometro kada oras. Sakali naman pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility o PAR, papangalanan po ng pag-asa ang bagyo. Local name po nito ay magiging Kaloy. Posible rin anilang humina o malusaw ang bagyo bilang tropical depression sa susunod na linggo. Gayunman, inaabisuhan ng pag-asa ang mga lokal na pamahalaan na patuloy na bantayan ang galaw ng bagyo. Sa iba pa natin mga tampok na balita, binabantayang maigi ng lokal na pamahalaan ng Albay ang nagbabadyang sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ilang lugar na labis na naaapektuhan ng pagkalat ng abo mula sa Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Public Safety Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal, naghahanda na ang lalawigan sa posibleng banta ng lahar dulot ng paghalo ng ulan at abo. Batay po sa Pre-Disaster Risk Assessment ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 40,000 pamilya mula sa mahigit 100 barangay o katumbas ng nasa 160,000 individual ang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Mayon. Nabatid na pinakamarami ang mga naapektuhan mula Tabaco City na may mahigit 60,000 individual na lumikas, habang naitala rin ang dami ng mga lumikas mula Malinaw, Ginobatan at Ligao City. Pino Gising! Sa iba pa natin mga tampok na balita, inalmahan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang anitoy pagbaligtad ng PGMN o Peanut Gallery Media Network sa tunay na pangyayari kaugnay sa pagkakaaresto sa founder nitong si Franco Mabanta. Kasunod na rin ito ng pahayag ng PGMN na ang pagkakadampot kay Mabanta ay isang uri ng pag-atake sa press freedom dahil tinututukan na sa kaso ng umano'y extortion o pangingikil at hindi po ang issue ng journalism o pamamahayag. Binigyang diin ni Attorney Elaine Atienza, spokesperson ni Congressman Romualdez, na walang kinalaman ng usapin sa malayang pamamahayag o kritisismo sa gobyerno at ipinaaabot lamang ng dating House Speaker ang insidente sa mga otoridad matapos isangkot sa tangkang panunuhol. Tinawag pang walang saysay o irrelevant ni Attorney Atienza sa alegasyong extortion ang anumang kiniklaim ng PGMN na katunayan ng pinalulutang na issue ng pangingikil, kaya't ang sinumang may ebidensya nito ay dapat ilalantad sa publiko. PGMN is twisting the narrative. Ang issue dito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag. Lalong hindi ito tungkol sa karapatan ng sino man na punahin ng gobyerno. Ang tunay na tanong, meron bang humingi ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin Romualdez only did what any other person exposed to the same circumstance would do. He reported it to the proper authorities, and the NBI acted on that report pursuant to its mandate under the law. Samantala, ibinunyog pa ni Attorney Atienza na naghanda ng video ang PGMN para ipalabas nito. Ilang linggo na ang nakaraan, subalit hindi naman itinuloy na anyay malinaw na extortion. Sinabi pa ng tagapagsalita ni Congressman Romualdez na ang nasabing kaso ay dapat desisyonan base sa ebidensya at rule of law at hindi pagbaluktot ng pahayag o naratibo sa social media. That is what PGMN did. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago, and yet chose not to release it. That is not journalism. That is extortion. Ultimately, this case will be decided by facts, evidence, and the rule of law, not by competing narratives in social media. Such conduct undermines legitimate journalism and damages public trust in genuine media institutions. Simple lang po ito. Sa demokrasya, malayang pumuna. Pero malinaw po sa ating batas, krimen ang pangingikil. Yan po ang tinig ni Attorney Elaine Atienza, spokesperson ni dating House Speaker Martin Romualdez.
Gising! Alas 4.38 na po ng Friday morning, 52% ng pamilyang Pilipino ang itinuturing ang sarili bilang mahirap. Sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS, lumabas na ang nasabing resulta ay katumbas ng 14.5 million self-rated poor families. Naitala rin sa nasabing survey na 35% ang naniniwalang hindi sila mahirap habang 13% naman ang nagsabing nasa borderline sila. Nabatid na noong November 2025 na survey, lumabas na 51% ang self-rated poverty na isang puntos lang na mas mababa sa kasalukuyang resulta. Gising! Samantala, pumalo sa record na 18.49 trillion pesos sa kabuang utang ng Pilipinas nitong Marso, kung saan tumaas ito na mahigit 328 bilyong piso kumpara noong buwan ng Pebrero. Ayon sa Bureau of Treasury, dahilan ng pangunahing pagtaas ang paghina ng piso kontra dolyar, kaya't mas lumaki ang halaga ng mga utang panlabas o foreign loans na bansa kapag ipinalit ito sa piso. Samantala, umabot naman sa 12.53 trillion pesos ang domestic debt o utang sa loob ng bansa, habang sumampa sa halos 6 trilyong piso o 6 trillion pesos ang utang panlabas matapos maapektuhan ng paggalaw ng palitan ng pera. Sa kabila nito, tiniyak ng pamahalaan na patuloy nitong pinamamahalaan ang pangungutang layong masuportahan ang pambansang budget at iba't ibang programa ng gobyerno sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon ng pandaigdigang ekonomiya. Gising! Nakakabahala ang 13.7% ng rice inflation rate nitong buwan ng Abril. Sa tingin ni Senate Committee on Agriculture Chairman Kiko Pangilinan, artificial ito dahil sa mga nakalipas na pagdinig ng komite. Ilang beses tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang sa buwan po ng Hunyo. Malinaw na paglabagaan niya sa Anti-Economic Sabotage Act, Consumer Act at Price Act ang mataas na rice inflation rate. Dahil dito kinalampag ni Senator Pangilinan ng gobyerno na tugisin at panagutin ang mga profiteers, hoarders at abusadong traders na nagmamanipula sa presyo. Nakakaalarmaan niya ang ganito kataas na inflation rate dahil ang direktang apektado nito ay ang mga mamimili, mga mangingisda at mga magsasaka. Gising! Sa iba pa mga tampok na balita, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price cap sa liempo at carrots bilang hakbang kontra sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain. Ayon sa DA, target nilang mapababa sa 380 pesos kada kilo ang presyo ng liempo at 100 pesos kada kilo naman para sa carrots. Sa isinagawang inspeksyon ng DA sa Project 4 Public Market sa Quezon City, naglalaro sa 400 hanggang 420 pesos kada kilo ang presyo ng liempo, habang sa ilang pamilihan naman umabot ito sa 450 pesos kada kilo. Nananatili ring mataas ang presyo ng bigas kung saan ang regular milled rice ay nagkakahalaga ng 35 hanggang 55 pesos kada kilo. Samantala, iginit ng ilang tindero na mahihirapan silang sumunod sa ipatutupad o ipapatupad ng price cap kung mananatiling mataas ang presyo ng kanilang supply mula sa mga supplier. Umaasa naman ng mga rice retailer na matutulungan sila ng pamahalaan na makakuha ng mas murang supply upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga produkto sa merkado. Gising! Gising! 19 na minuto na lamang po bago mag-alas 5 ng morning. Sa iba pang mga balita, magsasanib puwersa ang Pilipinas at Japan sa pamamagitan ng pag-amyenda sa kanilang Memorandum of Cooperation upang higit pang mapagtibay ang ugnayan ng dalawang bansa sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., inaasahang lalagdaan ang kasunduan ngayong buwan kasabay na pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan sa May 26 hanggang May 29. Kaugnay nito sa ginanap na courtesy call na pinangunahan ni Japan Ambassador Kazuya Endo kay Secretary Laurel, tinalakay nila ang pagpapalawak na naturang kasunduan upang maisama ang sektor ng pangisdaan na mahalaga sa seguridad na sa pagkain, kabuhayan at export ng bansa. Ayon kay Secretary Laurel, natalakay din ang pagpapaigting ng kooperasyon sa teknolohiya gaya ng smart agriculture, digital systems at precision farming ng Japan na makatutulong sa modernisasyon at pagpapataas sa produksyon ng agrikultura sa Pilipinas. Bukod dito, tinalakay rin ang climate cooperation, kabilang ang joint crediting mechanism at paggamit ng alternative wetting and drying sa mga palayan upang mabawasan ang greenhouse gas emissions at makalika ng carbon credits. Gising!
Bukas pa rin po ang Department of Labor and Employment Dole National Capital Region sa pagtanggap ng mga petisyon para sa wage hike kahit kasalukuyan ng nire-review ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ang mga naturang aplikasyon. Ayon kay Dole NCR Director Sara Mirasol, wala umanang itinakdang panahon kung kailan bawal magsumite ng petisyon. Dagdag pa niya, ganap na makumpleto at sumusunod sa mga requirements ang naturang petisyon. Pagsasama-samahin ito para sa mas maayos na pagrepaso. Nakatakda naman ang konsultasyon para sa labor sector sa May 22 habang sa employer sector ay sa May 28 at isasagawa naman ang public hearing sa June 18 sa Philippine Trade Training Center. Batay sa datos ng Dole, mas marami ang naghain ng petisyon ngayong taon kumpara noong nakaraang taon dahil sa epekto ng inflation at patuloy na pagtaas ng gastusin. Gising! Aabot po sa mahigit 6,000 magsasakang apektado na nagpapatuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ang makatatanggap ng emergency cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa impormasyon mula kay DSWD Regional Director Norman Laurio, sinabi ng pamahalaang panlalawigan na tig 10,263 pesos ang matatanggap ng bawat benepisyaryo. Umabot na sa 6,411 na magsasaka ang natukoy na makikinabang sa ayuda. Inaasahang sisimulan ng pamamahagi ng cash assistance sa Lunes sa susunod na linggo. Ayon sa pahayag, layunin ng ayuda na matulungan ng mga magsasaka na makabangon mula sa pinsala sa kanilang pananim dulot ng ashfall na nakaapekto sa produksyon ng agrikultura sa iba't ibang lugar. Gising! Iba pang mga balita natin, naghatid ng mobile water station ng Department of Social Welfare and Development sa ilang komunidad sa Albay na apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, layo nitong mabigyan ng malinis at ligtas na inuming tubig ang mga apektadong residente matapos mabalot ng abo ang mga deep well at iba pang pinagkukunan ng tubig sa ilang barangay sa Kamalig. Kaugnay nito, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaabot ng ahensya ng family food packs sa mga apektadong pamilya. Gising! Yan po ang unang bugso ng ating balitaan ngayong espesyal na araw na ito ng Biyernes, May 8, 2026 sa ating huling pagsasahimpapawid. Sa oras po nating eksaktong 15 minuto bago mag-alas 5 ng morning, iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Aba, gising na para mas maraming grasya! Pinoy Gising! Ang balita Nasa dugo na ng Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Hatid ng DWIZ ang programang hangad ay maging tulay ng tamang pagtulong. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ. Kasama ang taong nasa dugo na ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Si Ms. Tony Rose Gaida, kasama ang mga taong may puso sa pagtulong. Mga non-government organizations, mga samahang matagal nang tumutulong sa mga kababayan natin, mga government agencies at marami pang iba. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ at ang bagong reyna ng public service, si Ms. Tony Rose Gaida. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DWIZ News Nationwide. Tulay Pilipino, dahil walang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok, walang bolahan. Sa DWIZ News Nationwide. Saturdays, 4 p.m. Malalaman ang tama sa Walang Bolahan. Walang bolahan. Walang Bolahan. Walang bolahan. Sa DWIZ News Nationwide. Walang bolahan. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ
Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube, at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Kung hindi umaandar o nag-i-spin ng dryer kahit na may ugong naman sa makina nito, subukan mo muna itong gawin bago ka bumili ng bago. Una, i-unplug mo ang dryer at buksan ang likod na parte nito kung saan makikita ang brake. Ikalawa, suriin mong mabuti ang brake dahil baka nakasayad lamang ito. Ikatlo, kung sakali, kumuha ka ng cable tie para maiwasang dumikit ang brake sa pad ng dryer para makaikot ito ng maayos. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy Gising! Pinoy Gising! 10 minuto na naman po bago sumapit ang ikinaman ng morning sa pagpapatuloy po natin. Parang Daniel, it's that time. Ulat tayo mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports! Pagpapalawig ng alokasyon ng tubig sa irigasyon sa Bustos Dam, inaprubahan ng National Water Resource Board. Detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Good morning, Kuyang Louie. Yes, good morning. Inaprubahan ng National Water Resource Board ang pagpapalawig ng alokasyon ng irigasyon sa Bustos Dam na magmumula sa Angat Dam. Sinabi ni ayon kay Sibilio David Jr., Executive Director ng National Water Resource Board, na inaaproba ng kanilang board ang extended irrigation water allocation sa Bustos Dam ng 10 cubic meter per second mula sa May 1 hanggang May 15 at limang CMS para sa Mayo 16 to 30. At sinabi din ni Enrique Carlos, National Irrigation Administrator ng Bulacan Irrigation Management Office, manager ng ang nakatakdaring alokasyon ng tubig para sa mga service area nito sa Bulacan at Pampanga para sa dry paddy cropping season ay lumipas na noong April 30. Gayunpaman, higit kumulang pa rin ang naturang pagpapalawig ng naturang tubig ay dapat lamang na ito'y dalawang lalawigan ang makikinabang at terminal irrigation nito hanggang sa ngangailangan ng irrigation stage. Pagpapalawig ng supply ng tubig na irrigation magmula sa Angat Dam ay hiniling ng NIA upang ligtas na masabing ang mga pananim ay huli ng itatanim para sa dry crop season. Mula rin sa Bulacan, Metro Patrol Nueles para sa Kilometer de Lakas. Dito Balaisi, mabalikan naman, hindi ko tama. Pinoy Gising! Sa Valenzuela naman, 256 na pamilyang Valenzuelano ang makikinabang na po sa pambansang pabaay o 4PH ng Administrasyong Marcos. Detalye mula kay Kuyang Danny Cruz. Tumanggap ng mahigit 47 milyong halaga ng tseke ang Archangel Source 2 Homeowners Association na matatagpuan sa Ulingan Street sa Barangay Lawang Bato sa lungsod ng Valenzuela
Ito'y mula sa Department of Human Settlement and Urban Development at Social Housing Finance Corporation. Bahagi ito ng Enhanced Community Mortgage Program na naglalayong matulungan ang mga low-income community na magkaroon ng abot-kayang maayos at matibay na pabahay sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o itong 4PH ng Administrasyong Marcos. Ayon sa dalawang sangay ng national government, ang Archangel Swords 2 ang ika-17 Homeowners Association na nabigyan ng lot acquisition check na makikinabang ang kabuang 256 na pamilya upang tuluyan ng makamit ang pagmay-may-ari ng lupang matagal na nilang tinitiran. Dumalo sa naturang programa sina Valenzuela 2nd District Councilor Lori Natividad Borja, DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling at SHFC President at CEO na si Federico Laksa. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lungsod na mailapit sa mga residente ng Valenzuela ang mga programa ng national government para sa ligtas at maayos na babahay ng bawat pamilyang Valenzuelano. Metro Patrol Danny Cruz, naguulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Sa Bulacan ulit, LGU ng lungsod ng San Jose del Monte nagsagawa ng masinsinang inspeksyon sa pasilidad ng Water District. Detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Yes, magandang bagan. Louie, sa kasunod na official na pag-ahari ng takeover notice na sa operational control ng mga assets at pasilidad ng San Jose del Monte Waters District at Prime Water ay nitong nakaraang Martes, May 5 hindi na nag-aksaya ang pamahalaang lungsod. Isang sandali ay agad nitong kumilos at personal na nagtungo sa San Jose Water District kasama ang City Administrator at ang OIC City Engineer at maging ang Technical Working Group at Board ng San Jose Water District upang magsagawa ng masinsinang inspeksyon sa water at septage treatment facilities nito. Hindi ito simbolikong hakbang lamang. Ito ay malinaw na pagpapakita ng determinasyon na ayusin ang matagal ng suliranin sa tubig at emergency power demand o decisive action at iyon ang mismong ginagawa ngayon ng lokal na pamahalaan. Hindi sila uurong at papayagang manatili sa kukulungan, sa serbisyo at pananagutan ito at sisiguraduhin ng pamahalaan na may konkretong resulta ang kanilang hakbangin. Ikilos pa rin at aayusin dahil deserve ang bawat pamilyang Sanoseño ang serbisyong totoo, makatao at makasano sa inyo. Mula sa Bulacan, Metro Patrol Luweles para sa impilang ito, lakas. DWIC, babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Ngayon naman, ronda tayo sa probinsya. PNP Camarines Sur tiniyak ang kahandaan sa posibleng epekto ng sama ng panahon sa mga susunod na araw. Aber, Kuyang Melvin Machado, maray na aga, Kuyang Melvin! Kuyang, maray na pagkaaga dahil merong sama ng panahon na pwede makaapekto sa lalawigan ng Camarines Sur sa susunod na mga araw. Agad isinagawa kahapon ng mastering ng Kaugma Disaster Emergency Assistance Response Team at Disaster Response Capability Inspection sa Camarines Sur Police Provincial Office. Tiningnan din ang kahandaan ng bawat pulis, rescue assets, communication equipment, mobility resources at disaster response capability ng bawat unit. Inihanda na rin ang Crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement na magsisilbing karagdagang response unit. Ayon kay Police Colonel Virgilio Olala Jr., Provincial Director ng PNP Camsur, mahalaga ang pagigihanda upang matiyak ang kaligtasan ng publiko.
Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Salamat Kuyang Melvin. Ngayon naman, sinisiraan online ang nangutang sa'yo na hindi nakapagbayad. Cannot be po yan. Alamin natin ngayon sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Siniraan mo online ang nangutang sayo? Nako, bawal ito! Sa panahon ngayon, tila mas mabilis pa sa balita ang post sa social media. Kahit maski utang sayo, maaari nang gawing content. Pero paano kung hindi makapagbayad ang umutang sayo? Kaya nag-ingay ka online at isiniwalat mo ang kanyang pangalan at picture sa publiko. Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 10175, maituturing na cyber libel ang pamamahiya o paninirang puri sa isang tao sa pamamagitan ng internet o anumang online platform. Ang anumang post online ay maituturing na cyber libel kung ito'y may malisyosong pahayag laban sa isang tao. Ang post ay isinapubliko. Ang post ay nakasisira ng reputasyon at intentional itong ginawa. Maituturing naman itong libel sa ilalim ng Article 353 ng Revised Penal Code kung ang akusasyon ay isinapubliko at nakasisira sa pangalan ng isang tao kahit na hindi ginawa online. Ang sinumang lumabag ay maaaring mabilanggo ng mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 4 na taon at 2 buwan o magmulta mula 40,000 piso hanggang 1,000,000 at 200,000 piso. Ayon sa batas, mas mainam na gumawa ng demand letter na naglalaman ng petsa kung kailan babayaran ang utang. Kung walang tugon, maaaring maghain ng kaso gamit ang small claims kung ang utang ay mas mababa ng 1,000,000 piso at civil case naman kung higit sa 1,000,000 piso. Ang hustisya ay hindi hinahanap sa pamamagitan ng likes, shares at comments. Maningil ng utang gamit ang tamang proseso para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinoy cyclist Ryan Tuwagin wagi sa Tour of Luzon Stage 8. I-ere na natin to. Sports News mula kay Anjo Rinyon. Magandang umaga paring Daryl. Sa huling pagkakataon, narito na ang nanggigising na balitang pampalakasan sa araw na ito. Nasungkit ni Filipino cyclist Ryan Tugawin ng Excellent Noodle Cycling Team ang panalo sa Stage 8 ng 2026 Tour of Luzon mula Pagudpud hanggang Paway, Ilocos Norte. Nabatid na hinataw ni Tugawin ang huling 500 metro ng Stage 8 upang makamit ang top podium finish para sa naturang yugto ng karera. Pumangalawa naman si Arif Daniel Nur Roseidi ng Malaysian National Team habang nasa ikatlong pwesto naman si Marvin Mandak ng Go for Gold Philippines. Nanatili naman kay Nikita Shulchenko ng LCW UAE Cycle ang yellow jersey sa individual general rankings habang second seed ang teammate niyang si Yusef Ibrahim Al-Refai at nasa ikatlong pwesto ang Pilipino si Mervin Corpus ng 7-Eleven Click Road Bike Philippines. Samantala, nakatakda naman ngayong araw ang Stage 9 ng Tour of Luzon na magsisimula sa Lawag City at magtatapos sa Candon City, Ilocos Sur. Para sa balitang pampalakasan sa himpilang may todong lakas, DWIZ, ako po si Anjo Rinyon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! O yun, salamat Anjo Rinyon. 1 minuto na po makalipas ang 5 ng AM. Isang huling oras ng tuloy-tuloy na balitaan. Susunod na. Isigaw na ang sigaw ng sambayanan! Pinoy Gising! Alamin na ang mga viral na balita, mga trending na pinag-uusapan, kasama ang mga taong nasa balita. Pinoy Gising! Matindi pa sa kape, maingay pa sa manok. Pinoy Gising! Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin sa Pinoy Gising! Sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV, Aliw Channel 23, nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Bangon na, gising na! Pinoy Gising! Gising alas 4:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. On air, online, on ground. Tama ang balita
Tama ang paglilingkod saan mang bahagi ng bayan. Saan mang panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Uy! 23 ka na, no? Pilipinas, 23 ka na! Saan ka man, kailanman, pwede nang mapanood ang Aliw 23 Signal Channel 23. Malinaw, maliwanag, balita, impormasyon at mga programang ginawa para sa Pinoy. Saan man sa Pinas. Ang Aliw 23 ng Aliw Broadcasting Corporation ay nasa TV mo na. Kahit nasaan ka pa, tuloy ang pagbabalita ng tama. Tuloy ang paglilingkod ng tama. Uy, 23 na yan! Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Muli ngayon po ay araw ng Friday, Simbang Quiapo po today, Mayo 8 taong 2026. Balikan natin ang ating mga headlines. Pinoy Gising! Mapanganib na heat index mararanasan na mahigit 20 lugar sa bansa ngayong araw. Pinoy Gising! Pag-asa binabantayan ang galaw ng bagyong nasa labas ng PAR. Albay LGU naghahanda na sa posibleng banta ng lahar. Pinoy Gising! Kampo ni Congressman Romualdez binasag ang katahimikan tungkol sa issue kaugnay sa founder ng PGMN. Pinoy Gising! Sa ibayong dagat, 3 Australian mula Syria na hinihinalang konektado sa ISIS, arestado matapos lumapag sa Sydney at Melbourne. Pinoy Gising! Totoo nga ba na habang buhay nang hindi magkakaroon ng problema sa ngipin ng mga taong may braces? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patay na daw at pinalitan lang ng body double o clone. Mamaya alamin kung fact or fake. Pinoy Gising! At sa mga showbiz news natin sa broadcast for today, una, K-pop boy band BTS mainit na tinanggap sa Mexico. Pinoy Gising! At Kim Domingo ipinakilala na ang kanyang non-showbiz boyfriend. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy Gising! Na, 5 minuto na po makalipas ang alas 5 ng Friday morning. Yahoy! Balikan na po natin ang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Nilinaw ni UP Journalism Professor at Contradaya Convener Danilo Araw na seryosong kaso ng paningikil at hindi paglabag sa kalayaan sa pamamahayag ang pagkakaaresto kay Franco Mabanta, founder ng social media page na Peanut Gallery Media Network. Ito ay matapos itanggi ni Mabanta ang aligasyong humingi siya ng malaking halaga kapalit ng hindi paglalabas ng isang mapanira o manong video laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Professor Araw, maituturing na red tagging at disinformation ang ginawa ng PGMN taliwas sa ethical standards ng lehitimong media. Hindi po gawain ng media na magsagawa ng tinatawag na kill fee. Ibig sabihin nito, hihingi ng bayad yung isang network o isang news media organization para hindi i-ere yung isang journalistic output. Samantala, binigyan din naman ni Araw ang kahalagahan ng self-regulation, media literacy at pakikipag-ugnayan sa mga social media platform owners upang labanan ang maling impormasyon ng hindi humantong sa censorship. Hindi po regulasyon ng gobyerno ang solusyon para po masigurado natin na yung responsableng pamamahayag at yung responsible free expression sa social media ay magagawa. Self-regulation pa rin po yung ating dapat na palakasin dito, particular yung media literacy, media education. Yan po ang tinig ni Journalism Professor at Contradaya Convener Danilo Araw sa panayam ng DWIZ.
Gising! Isiniwalat ng National Bureau of Investigation na may ilan pang opisyal ng gobyerno ang lumantad at posibleng target din nila ng pambablackmail matapos maaresto ang mga suspect na iniuugnay sa umunay 350 million pesos na tangkang pangnikil laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, lumabas ang bagong impormasyon matapos maaresto si Franco Babanta at 4 pang iba na umano'y sangkot sa naturang operasyon. Sinabi ni Director Matibag na malaking hakbang ang pagkakaaresto ng mga suspect upang matukoy na nasa likod ng tangkang extortion laban kay Congressman Romualdez, ngunit tumanggi muna siyang magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa mga opisyal ng gobyerno na posible ring nilapitan o tinakot ng grupo. Dagdag pa niya, nakatakdang humingi ng cyber warrant ang NBI upang masuri ang mga electronic device na nakumpiska mula kay Mabanta at sa kanyang mga kasamahan sa kaso. Gising! Pinalaga naman po ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon matapos itong questionin ng operasyon laban kay online media network founder Franco Mabanta at iba pa. Ang kay Guanzon, nais niyang malaman kung saan nanggaling ang perang ginamit sa operasyon dahil naka-freeze niya ang account ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Ipinaliwanag naman ni Director Matibag na ang ginamit ng mga operatiba ay marked money o perang karaniwang ginagamit sa mga entrapment operation ng mga law enforcement agency. Anya, tunay na pera lamang ang nasa ibabaw ng mga bungkos ng salapi habang ang nasa loob ay purong peking pera na tinawag ding budol money. Dagdag pa ng opisyal, walang inilabas na totoong pera si Romualdez bago isinagawa ang operasyon. Gising! Tuloy-tuloy pa sa ating balitaan, tinukoy ng National Bureau of Investigation si CJ Hiro bilang person of interest sa kasong umano'y extortion laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay matapos arestuhin ng NBI noong Martes si Franco Mabanta at 4 pang iba kaugnay sa reklamong nagsasabing sinubukan umano nilang mangikil ng hanggang 350 million pesos kapalit ng hindi pagpapalabas na isang expose video na umano'y mag-uugnay kay Congressman Romualdez sa katiwalian sa Kamara. Sa isang ambush interview, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na ipatatawag nila si Hiro dahil nakasaad niya ang kanyang pangalan sa complaint affidavit na inihain ni Noah Nocon, kinatawan at matagal ng aide ni Congressman Romualdez. Ayon kay Director Matibag, kabilang si Hiro sa mga tinitignang personalidad sa kaso dahil nabanggit siya sa salaysay ng complainant. Sinabi rin niya na daraan si Hiro sa kaukulang proseso ng investigasyon at papadalhan ng summons ng NBI. Gising! Sa iba pang mga balita, tiniyak ng World Health Organization o WHO sa publiko na malabong maging pandemya ang outbreak ng hantavirus sa isang barkong Olandes kamakailan. Ay kay WHO Infectious Disease Epidemiologist Maria van Kerkhove, kinakailangan ng close intimate contact upang mahawaan ang hantavirus kaya malabo itong maihilin tulad sa COVID-19 pandemic. Matatandaang halos 40 Pilipino ang bahagi ng crew ng Dutch vessel na MV Hondius kung saan 8 ang nagpositibo sa hantavirus kabilang ang 3 nasawi, bunsod ng sakit. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na wala sa mga naturang tripulante ang nahawaan ng sakit, ngunit kailangan pa nilang sumailalim sa mahigpit na medical clearance at health protocol bago sila makauwi. Gising! 10 kalahating minuto na po, 10 minutes na makalipas ang alas 5 ng Friday morning! Ahoy! Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na 7 sa mga Pilipinong tripulante ng Maltese flag container ship na CMA CGM San Antonio ang nasaktan matapos itong tamaan ng drone attack na iniuugnay sa Iran. Ayon po kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ligtas naman ang lahat ng 7 Pinoy na seafarers ngunit nagtamo sila ng iba't ibang sugat at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Anya, 4 sa mga nasugatan ay nagtamo ng minor injuries, samantala 3 naman ang nasa kritikal na kondisyon at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor. Patuloy ding minomonitor ng mga opisyal ng Philippine Embassy at Labor Attaché ang sitwasyon ng mga biktima at nakikipag-ugnayan na rin ang mga ito sa mga ospital kung saan sila ginagamot. Nangyari ang insidente habang naglalayag ang barko sa Strait of Hormuz, isang lugar na itinuturing ngayong high risk at warlike zone dahil sa umiiral na tensyon sa pagitan ng United States, Israel at Iran. Gising! Nanguna naman po si Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pinakamalaking natanggap na kabuuang sahod at allowances noong nakaraang taon. Ayon po sa 2025 Report on Salaries and Allowances ng Commission on Audit, nakatanggap si Secretary Solidum ng nasa 6.66 million pesos na kabuuang kompensasyon noong 2025, habang pumangalawa naman si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na may natanggap na 5.97
million pesos. Samantala, pumangatlo naman si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian matapos makatanggap ng 5.49 million pesos. Kabilang sa top 10 cabinet officials, sina Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na may 5.2 million, Health Secretary Ted Herbosa 5.16 million, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III 5.15 million, at Presidential Advisor for Maritime Concerns Andres Centino 5 million pesos. Gayun sina dating National Security Advisor Eduardo Año 4.97 million pesos, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. na may 4.96 million pesos, at Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon na may 4.95 million pesos. Ayon sa COA, layunin ng ulat na masubaybayan ang mga sahod, allowances at iba pang benepisyo ng matataas na opisyal ng gobyerno, lalo na yung may hawak ng iba't ibang posisyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Pino Gising! Naghain ng reklamo si Energy Secretary Sharon Garin sa Department of Justice laban kay Batangas Representative Leandro Leviste at mga direktor ng Solar para sa Bayan Corporation. Nakapaloob sa reklamo ang paglabag sa Public Service Act dahil sa hindi pagtupad ng kumpanya sa mga obligasyon nito sa ilalim ng legislative franchise. Nakasaad din sa dokumento na ipinagkaloob ang legislative franchise sa SPBC noong 2019 ngunit wala itong operasyon o proyekto. Sa kabila nito, patuloy umano itong nagsasagawa ng renewable energy business sa pamamagitan ng mga kumpanyang nasa ilalim ng Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated na pagmamay-ari ng kongresista. Matatandaang pinatawa ng DOE ng 24 billion peso penalty ang SPPPHI matapos ang kanselasyon ng mahigit 30 government contracts dahil sa hindi nito pagtupad sa mga proyekto. Pino Gising! Sa oras po nating 14 na minuto na, 14 minutes na makalipas ang alas 5 na Friday morning! Yahoy! Magwi-weekend na. Ano kayang aasahan natin sa lagay na panahon? Eto na! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, nasa linya po natin ang kanilang weather specialist na si Miss Lian Loreto. Miss Lian, happy Friday morning po. Yes po, happy Friday morning po sa ating lahat. Update po muna tayo dun sa low pressure area na ating binabantayan. Kahapon ay nagtuluyan na nga po itong nalusaw at easterlies na po yung hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa buong bansa. Ito pa rin magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa may Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, sa Barm, maging sa may Palawan, Siquijor, Sultan Kudarat, Sarangani, Davao Occidental, maging sa Davao Oriental, kahit doble ingat pa rin po dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa kung meron po tayong katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Ngunit sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan po natin yung mainit pa rin at maalinsangang panahon. Over the weekend naman, buong bansa ang makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon. About naman po doon sa ating binabantayan na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, yung Tropical Storm Hagupit ay nasa layong 1,615 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Inaasahan po natin bukas ng gabi o sa linggo ng madaling araw ay makapasok po ito ng ating PAR at tatawagin po natin sa local name na Kaloy at maaari nga pong humina na lamang po ito pagpasok ng ating PAR, maaari pong maging tropical depression o low pressure area na lamang pagsapit po ng Lunes. Ngunit makakaapekto pa rin po ito at magdadala ng kaulapan sa may silangang bahagi ng Southern Luzon and Visayas. Yan lamang pong latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga. Maraming salamat po, Miss Lian Loreto mula sa Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pino Gising! Sa pagkakataong ito, ronda tayo sa probinsya. Ikatatlong libreng chemotherapy sa Laguna, pinasinayaan na po yan. Detalye mula kay Kuyang Arman Gambe. Kuyang Arman, good morning! Good morning, Kuya Daryl. Bubuksan at sisimulan anumang araw mula ngayon ang ikatlong chemotherapy center na ipinatatayo ni Laguna Governor Aragones. Ang nasabing cancer machine ay sinasayo sa Bay District Hospital sa Bay Laguna at kaya mag-accommodate
ng 10 pasyente kada session kung saan makapag-uwi pa ang bawat pasyente ng tig-kalating kabambigas kada buwan. Nauna rito, naitayo na rin ang 2 pang chemotherapy center sa Laguna Medical Center sa Santa Cruz, Laguna at isa pa rin sa San Pablo District Hospital. Ang medical treatment ng mga nasabing chemotherapy ay libre na siyang ipinangako ni Governor Aragones sa lahat ng cancer patients sa Laguna. Sa kabila ng mangilan-ngilang puna at batikos kay Governor Aragones, ayon sa buting gobernadora, hindi na niya pinupuna o hindi na niya pinapansin ang mga itatal, hinahayaan niyang mapagod dahil wala namang unang mga health programs ang mga nasabing bumabatikos sa kanya. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa sin Pinamay Todo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Dako naman tayo sa norte. Isang high-value individual na suspect sa RA 9165 at 10591 arestado ng PNP Isabela. Detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol na imbagabigat. Ngayong kagabigat, sa patuloy na pagpapaigting ng Intel Drive-In Operations, matagumpay na aresto ng koordinadong operasyon ng Aurora Municipal Police Station ang isang high-value individual na nakilalang si alias Sammy, 50 years old, tricycle driver at presidente ng Barangay San Juan, Aurora, Isabela. Sa isinigawang anti-illegal drug bypass operation sa Barangay Calabasa, Aurora, Isabela. Ang operasyon ay isinigawa sa panguna ng Aurora Municipal Police Station Lead Unit, katuwang ang PIU Tideo, PIDMO, IPPO 205 Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2 at RID2 at RMU 2 at naaresto ang suspect dahil sa paglabag sa Section 5 sailing at Section 11 possession ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na kumpiska sa operasyon ang 2 heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng hilang shabu na may tinatayang bigat na 0.4 grams bypass item na may standard drug price na 1,500 pesos at 0.3 grams na may standard drug price na 1,200 pesos. Nakuha rin ang bypass money na binubuo ng 1,000 at isang 1,000 at 500 na mark money. Karagdagang 850 at 76 na salapi sa iba't ibang denominasyon. Isang unit ng cellphone, isang vape, isang bala ng caliber 45, isang improvised na baril, paltik, isang black pouch, 4 na susi na may lace, isang black backpack at isang motorsiklo na may sidecar o yung tinatawag na kulong-kulong. Agad na isinagawa ang pagmamarka ng mga nakumpiskang ebidensya sa presensya ng suspect at saksihan naman mula sa kinatawan ng DOJ at barangay official. Matapos ang operasyon, dinala ang suspect at mga ebidensya sa Aurora Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ito ang Ronald Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Timpilang May Tudong Lakas, DWIC, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Dako ulit tayo ng Bicolandia. Murder suspect sa bayan ng Sangay, Camarines Sur, arestado po ng PNP. Detalye, Kuyang Melvin Machado. Kasong murder ang kinakaharap ng suspect na si alias Jess, 29 na taong gulang, residente ng Sangay, Camarines Sur na inaresto sa bisa ng warrant of arrest mula sa korte. Pinangunahan ng Sangay Municipal Police Station katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company ng Camarines Sur PNP, Regional Intelligence Unit 5 at 3rd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang pag-aresto sa naturang akusado. Walang piyansang inirekomenda ang korte para pansamantala ito makalaya. Nasa pangangalaga ngayon ng Sangay Municipal Police Station si alias Jess. Tiniyak naman ng PNP Bicol na mananatiling porsigido mano ang kapulisan sa pagtugis sa mga taong may pananagutan sa batas. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC. Nagbabalita lang tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Balik po tayo ng Calabarzon. Salpukan ng van at tricycle sa Quezon. Siyam sugatan, nagbabalik Kuyang Arman Cambe.
Siyam na kataong kumpirmadong nasugatan sa salpukan ng isang van at tricycle sa Maharlika Highway, Barangay Tanawan, Plaridel, Quezon kagabi. Ayon sa investigasyon ng Plaridel Police Station, isang Toyota Hilux Tamaraw utility van ang umuning bumangga sa kasalubong na tricycle na naging sanhi sa pagkasugat ng siyam na pasahero ng dalawang sasakyan. Mabilis namang rumisponde ang mga otoridad at naisugod ang mga biktima sa pinakamalapit na hospital. Nagsasagwa pa ng investigasyon ang Plaridel Police Station sa naturang insidente. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa sin Pinamay Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Ngayon, dakuan muna natin ito. Baka mamaya kayo may nababasa na article o napapasilip kayo maigi sa mga napapanood ninyo, lalo na't nakikita ninyo sa inyong mga TV screens o sa mga screens nyo sa cellphone o sa computer ang ating minamahal na Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si PBBM daw po ay patay na daw, ha? Patay na daw. At ang nakikita daw natin ngayon, pinalitan lang daw po ang ating Pangulo ng body double o clone. Kadalasan ng body double nangyayari pag kami mga pelikula, teleserye, doon lang meron yan. Mukhang pati daw sa Pangulo ngayon, meron. Totoo ba yan o hindi? Ngayon, alamin natin kung fact or fake. Sa social media, may mga kumakalat na kakaibang claim tungkol sa mga leader ng bansa, lalo na kapag may mga chismis na hindi agad napapatunayan. Isa sa mga viral ngayon ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. daw ay patay na at pinalitan lang ng body double o clone. Ang tanong, totoo ba na may body double ang Pangulo o isa lang itong lumang urban legend na muling bumabalik online? Tara, alamin natin sa Facts or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Ayon sa mga fact-checking reports, ang claim na patay na si Pangulong Marcos Jr. at pinalitan ng clone o double ay walang anumang ebidensya. Sa katunayan, si Pangulong Marcos ay nakitang buhay at gumaganap ng tungkulin na ibinalita sa iba't ibang news agency at pinapost sa social media kung saan pinangunahan niya ang mga opisyal na seremonya at aktibidad ng gobyerno. Ang body double claim ay hindi na bago. Isa itong lumang urban legend na matagal nang umiikot online at sa political rumors. Paulit-ulit itong bumabalik tuwing may issue sa kalusugan ang Pangulo. Pero hanggang ngayon, walang matibay na ebidensya na nagpapatunay nito. Ang verdict, fake ang balitang ito. Walang basihan ang claim na patay na si Marcos o may body double siya. Na-debunk na rin ito ng maraming fact-checking sources at itinuturing na disinformation at urban legend. Sa panahon ng social media, mahalaga na suriin muna ang impormasyon bago maniwala, lalo na kung sobrang sensational o walang solid na ebidensya. Para sa Fact or Fake, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Pino Gising! At sa una nating showbiz news, K-pop boy band na BTS mainit na tinanggap sa Mexico. Narito na si Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, muling nagbalik ang K-pop boy band na BTS sa Mexico matapos ang 9 na taon. Nabatid na malaki ang inilago ng K-pop genre sa naturang bansa matapos ang kanilang huling konsyerto noong 2017. Kabilang na rito ang pagtatatag ng isang Little Soul sa Zona Rosa District ng Mexico City. Bumisita rin ang boy band sa Palacio Nacional sa Mexico City upang makipagkita kay Mexican President Claudia Sheinbaum bago nila batiin ang nasa 50,000 fans na nagtipon-tipon sa Zocalo Square. Bahagi ng arirang world tour ng BTS ang kanilang pagbisita sa Mexico kung saan nakatakda sila magtanghal ng 3 show ngayong weekend. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Standby muna, brothers and sisters, Philippine Standard Time. DWIZ. Ayun! Time check! Ang oras po natin sa oras na alas 5:26 ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pino
gising! Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Maliban sa music, may malaking papel ang sound element sa pagpapahusay ng kalidad ng isang video content. At sa tulong ng artificial intelligence, maaari ka na makapag-generate ng sound effects para sa mas magandang viewing experience. Narito kung paano. Una, buksan mo ang browser at tumungo ka sa 11labs.io. Ikalawa, piliin mo ang sound effects tab na makikita sa menu sa kaliwang bahagi ng iyong screen. Ikatlo, gumawa ka ng prompt base sa nais mo na sound effect. Ikaapat, iset mo ang duration ng effect at pindutin ang generate. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy Gising! Tuloy ang mga balita natin sa Pinoy Gising sa DWIZ Aliw Channel 23 sa oras nating impunto alas 5:30 na po na Friday morning! Ahoy! Balik tayo sa iba pang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat na balitang binato niya ng laptop ang spokesperson ng kanyang defense team na si Attorney Michael Poa. Tinawag din ng Vice Presidente na basurang chismis ang kumakalat na ulat. Anya bahagi ito ng smear campaign na isinasagawa ng kanyang mga kalaban sa politika. Nanindigan din ng pangalawang pangulo na hindi siya kailanman namato ng laptop sa sinumang katrabaho, empleyado o abogado. Pinoy Gising! Sa iba pa natin mga balita, naniniwala ang political strategist na si Lito Banayo na lulusot sa plenaryo ng Kamara ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Ito'y batay sa mga pahayag ng mga kongresista na madaling makukuha ang 106 na lagda o ang 1/3 vote na kailangan para ma-transmit na sa Senado ang articles of impeachment. Gayunman, aminado si Banayo na maaaring nape-pressure ang ilang kongresista na bumoto lalo ang mga taga-Visayas at Mindanao.
Basically, ang issue dyan sa kanila, dun sa iba, maliban dun sa whether naniniwala sila o hindi dun sa articles of impeachment na sinasubmit ng Committee on Justice, yung impact sa kanilang re-election. Kung ikaw ay tiga Mindanao o tiga Cebu, tiga Negros Oriental, ganon, Bohol, medyo nagdadalawang isip ka kasi malakas ang Duterte brand dyan sa area na yan. Samantala, duda ang dating administrator o administrador ng National Food Authority na makakalikom ng halos 200 boto. Kaya nga kunin daw yung 106. Okay. Ang problema, pinipilit daw ng mga pro-impeachment na marami pa ang pumirma. Hindi man nila kayang 215, gusto nila lumapit-lapit naman sa 200 o 150 man lang, ganon. Para palabasin sa Senado na marami sa mga congressmen o majority ng mga congressmen pro-impeachment. Ako ang tingin ko, lulusot kung ang pag-uusapan natin yung 106 signatures or 1/3 of the membership of the House as required by the Constitution. Pero yung exact number na pilit nilang pinapadami, hindi ako nakakasiguro doon. Yan po ang tinig ng political strategist na si Lito Banayo sa pareham ng DWIZ. Pino Gising! Samantala, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ni Attorney Manasseh Scarpio na ipatigil ang impeachment proceedings laban sa kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte. Batay sa ruling ng RTC Branch 81, walang kapangyarihan ng hudikatura na pigilan ng Kamara sa constitutional duty hinggil sa impeachment process laban sa Vice Presidente. Bukod dito, hindi rin pinagbigyan ng Korte ang hiling ni Carpio na maglabas ng writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Faustino Boji D. III, House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro at BIR Commissioner Charlito Mendoza. Sa pahayag ni Presiding Judge Madonna Etcheverry, ibinasura ang petisyon ni Carpio dahil sa kakulangan ng jurisdiksyon at naaayon sa konstitusyon ng mga hakbang ng Justice Panel sa impeachment complaints. Dapat din naman na sa Korte Suprema dumulog bilang co-equal branch ng gobyerno. Binigyang diin ni Etcheverry na walang illegal na ginawa ang respondents at bilang mga miyembro ng Justice Committee, alinsunod sa batas ang pag-constitute para tukuyin ang sufficiency ng impeachment complaint laban kay VP Sara hanggang sa probable cause. Pino Gising! Aabot sa 215 kongresista ang nagpahayag ng suporta at handang bumoto ng pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na batay sa kanilang isinagawang konsultasyon sa Kamara, pumalo na sa mahigit 200 mambabatas ang pabor na ma-impeach po ang pangalawang Pangulo. Ang naturang bilang ay kapareho ng bilang ng mga pumirma sa naunang impeachment complaint noong 19th Congress na kalaunan ay idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema bunsod ng kakulangan sa due process. Kumpiyansa si Congressman Ridon na makakatawid sa Senado ang articles of impeachment dahil higit sa 106 na boto o 1/3 of votes ang minimum requirement para maipasa ang kaso o maipasa ang kaso. Matatandaang nakakuha ng sapat na boto sa pagdinig ang House Justice Committee para matukoy na may probable cause ang dalawang verified impeachment complaint laban kay VP Sara. Pino Gising! Sa pagpapatuloy ng iba pa nating mga balita, naniniwala ang political strategist na si Lito Banayo na posibleng senyales ng pagpapalit ng liderato sa Kamara at Senado ang paglipat ng partido ng ilang mambabatas. Ito'y matapos lumipat sa National Unity Party o NUP ang ilang kongresistang tulad nila Joel Chua, Ernesto Ernix Dionisio at Irwin Tieng ng Maynila, kabilang sa itinurong dahilan ng dating administrador ng National Food Authority ang hindi matatag na kasalukuyang liderato sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Posible yung pagpapalit ng liderato pareho, both sa Congress, House of Representatives at sa Senado. Mabuhay ang kasalukuyang liderato. Both houses, anything can happen. Sa Senado, manipis ang margin between the majority and the minority. Makakuha lang ng tagdag na 4 na boto yung minority, siyam sila ngayon, magiging 13, enough to overturn the presidency of Tito Soto. Ganon din sa House. Marami na diyang pumoporma, kaya nagpaparami miyembro yung ibang partido. Tapos, pero hindi ko may ambisyong maging speaker para palitan si Speaker Boji. So, anything is possible. Ipinunto rin ni Banayo na normal na ang pagludangan na sa ibang paglugdagan, ay naglulundagan pala, sa ibang partido sa umiiral na padrino system sa bansa, pero pansamantalang alyansa at magbabago muli pagdating ng halalan.
Natural yan dahil ang sistema natin ang bulok. Ang ating mga partido ay hindi totoong partido. Mga barkadahan lang yan ng mga politiko. So kung sino ang nakakaangat, doon sila. Tingnan mo yung lakas. One time, panahon ng speaker si Speaker Romualdez, mahigit 100 ng miyembro. Halos kalahati ng buong 120 plus yata ng mga congressmen na may partido ay lakas. Pero ngayon, ilan na lang ang natitira. Naglipatan sa NUP, naglipatan sa NPC, maraming naglipatan sa Partido Federal. Pero lahat yan ay temporary alliance. Pagdating ng halalan, lipatan na naman yan. Yan po ang tinig ng political strategist na si Lito Banayo sa panayam ng DWIZ. Pino Gising! Nakikipag-ugnayan na po ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Office of the Solicitor General para sa posibleng legal na aksyon kaugnay ng patuloy na sunog na sa sanitary landfill dyan po yan sa may Navotas. Ayon sa DENR, layon itong mapanagot ang may responsibilidad sa insidente na nakaapekto sa air quality at kalusugan ng mga residente sa Navotas at karatig lugar sa Metro Manila. Samantala, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na pinag-aaralan pa kung sino ang dapat managot sa insidente. Git naman ng DENR, pangunahing responsable ang may hawak ng Environmental Compliance Certificate o ECC at ang operator ng landfill na nangakong susunod sa environmental regulations. Naglabas na rin ng notice of violation ng Environmental Management Bureau laban sa landfill operator dahil sa hindi nito pagsusumite at pagpapatupad ng safe closure and rehabilitation plan at abandonment plan. Pino Gising! Susumite naman na po ng Senate Blue Ribbon Committee sa Department of Justice at Office of the Ombudsman ang mga nakalap na ebidensya sa serye ng investigasyon sa flood control anomalies. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, ipinahahanda na niya ang transmittal letter ukol dito. Anya kasama sa kanilang ITA transmit sa Ombudsman at DOJ ang mga dokumento, testimonya at transcripts. Binigyang diin din ni Senator Lacson na ang naturang ebidensya ay bahagi na ng public record kung saan kabilang sa ebidensya ang isang sulat kamay ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na nagpapakitang humiling si Senator Rodante Marcoleta ng 500 million pesos na allocables para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Pino Gising! Sa oras ho natin alas 5:38 na po ng Friday morning. Balik na po tayo sa probinsya. LGU ng Ginubatan Albay naghahanda na sa epekto ng sama ng panahon. Nagbabalik Kuyang Melvin Machado. Dahil sa banta ng masamang panahon na pwedeng pumasok sa Philippine Area of Responsibility na tatawagin sa pangalang Bagyong Kaloy, ipinag-utos na ng pamahalang bayan ng Ginubatan sa lalawigan ng Albay na maging handa ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at ang mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa MDRRMC Resolution No. 8 Series of 2026, pinapareview at ipasunod umano ng Emergency Operations Center at mga BDRRMC ang lahat ng contingency plan. Inabisuhan na rin ang mga barangay na ipagbigay alam ang mga babala sa publiko at makipagkoordinasyon sa MDRRMO. Kailangan rin ang pre-disaster assessment na idudulot ng sama ng panahon at maging alerto sa posibleng pagtaas ng tubig sa ilog at pagkakaroon ng flash flood kahit inabisuhan ng mga ito na iwasan ang pagtawid sa ilog. Samantala, kung kinakailangan magpapatupad umano ng preemptive at forced evacuation ang pamahalang bayan ng Ginubatan Albay na isa sa mga bayan sa naturang lalawigan na labis na apektuhan ng ashfall ni Bulkang Mayon. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Akyat ulit tayo ng norte. Isang lalaki sa Gataran, Cagayan, arestado sa drug buy bust operation. Nagbabalik Kuyang Ronald Idol Domingo. Ikinasa ang buy-bust operation sa pangunguna ng PIDEA Katuwang ang Gataran Police Station. Agad may naresto ang suspect na si alias Genaro, 26 years old, residente ng nasabing bayan. Ayon sa PIDEA agent na nagpanggap na pulis buyer ay bininta umano ng suspect ang isang pakete ng illegal na droga at ang isang brick ng marijuana. Nasa 0.5 grams ang nakuhang droga mula sa suspect at nasa 500 grams naman ang nakuhang marijuana mula sa ibinenta ng suspect. Nahaharap ngayon si alias Genaro at sa kasong paglabag ng Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Simpilang May Tudong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising!
Samantala, balik po tayong Calabarzon. Dalawang bahay sa Malvar, Batangas na abo sa sunog. Nagbabalik Kuyang Arman Cambe. Dalawang bahay ang tuluyang naabo sa isang oras na sunog na naganap kahapon sa barangay Balian, Malbar, Batangas. Ayon sa Bureau of Fire and Protection ng Malbar, Batangas, dalawang istruktura kabilang isang residential dwelling at apartment ang tinupok-napoy na nagsimula tanghali kahapon at napula naman makalipas ang isang oras. Sa pagtutulong-tulong ng mga dumating na bumbero, hindi na kumalat ang apoy sa iba pang kabayan sa naturang lugar. Inaalam pa ng Bureau of Fire and Protection ng Malbar, Batangas ang halaga na natupok na arian at ang naging sani sa naturang sunog. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa pila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Mula Calabarzon, panikulit tayo ng Norte. Regional top priority drug suspect na aresto sa search warrant operation sa Kamalanyugan dyan sa Cagayan. Nagbabalik ko yung Ronald Aido Domingo. Arestado ang isang regional top priority drug personality sa sinagawang search warrant operation ng pulisya sa Kamalanyugan, Cagayan. Inilala ang suspect na si alias Rojo, 44 years old, na kabilang high-value drug target sa pinangunan operasyon ng Provincial Intelligence Unit ng Cagayan Provincial Police Office kasama ang Kalamanyugan Police Station at iba pang unit gaya ng 203 Regional Mobile Force Battalion 2, 2nd Cagayan Maneuver Force Company, Regional Test Unit 2 at PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 2. Nakumpiska sa operasyon ang ilang shabu na may timbang ng higit kumulang 5 grams. Nagkakalga ito ng 34,000 pesos at ibang drug paraphernalia tulad ng lighter, rolled aluminum foil, bamboo sealer at iba pa. Sa ngayon, kasalukuyan na sa kustodya ng pulisya ang suspect at niyan na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act. Habang muling tinyak ang Police Regional Office 2 ang pinaigting na kampanya laban sa illegal na druga sa rehiyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aidon Domingo, nag-uulat sa simpilang may tutuklakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Baba po ulit tayo ng Calabarzon. 10 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa probinsya ng Quezon. Nagbabalik Kuyang Arman Cambe. 10 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng Lucena City Police Station sa isinagawang buy-bust operation kahapon sa barangay Dalahican na nabanggit na lungsod. Dalawang suspect na itinuturing na high-value individual ang nasakwate sa operasyon kung saan isang 38 caliber na baril at mga bala ang recover sa possession ng mga ito. Ayon pa sa pulisya, matagal na nasa drug watch list ang dalawang suspect at matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad sa Quezon dahil sa illegal na gawain ng mga ito. Nakakulong namin ang mga suspect sa Lucena City Police Custodial Center. Arman Cambia mula Calabarzon, nag-uulat pa pila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Ngayon naman dako tayong Central Luzon. Department of Agriculture at City of San Fernando LGU naglungsad ng 20 pesos per kilong bigas sa mga mamamayan. Detalye mula kay Kuyang Johnny Gole. Kuyang Johnny, good morning! Yes, magandang umaga. Nag-alonsad nga ng kadiwa ng Pangulo Rice for All program na 20 pesos per kilo itong local government ng City of San Fernando, Pampanga at itong Department of Agriculture o DEAD na ginanap dito sa Heroes Hall dito sa syudad. Ang nasabing implementasyon nitong pagbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas ay pinangunahan nitong City Agriculture Veterinary Office ang sa layuning makabili ng murang bigas na mataas ang kalidad na mura o 20 pesos per kilograms ang kanilang mga mamamayan dito sa syudad. Ito ay tulong umano ng kagawaran at local government unit of San Fernando dito sa kanilang mga mamamayan dito sa syudad dahil nga dito sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga basic commodities. Ayon dito sa Department of Agriculture Central Luzon, ang Kadiwa Pop-Up Store at venue nito ay ilulunsad nila dito sa iba't ibang mga lugar sa Central Luzon. Kasabay nga nitong 20 pesos na per kilo na bigas ay nagbenta rin ito ng mga sariwang gulay, prutas at isda. Itong ayon naman dito sa city government o kay Mayor Belma Caluag
ay itutuloy-tuloy nila itong nasabing pagbebenta ng murang bigas o 20 pesos per kilo na bigas hanggat meron pa umano silang supply at para maabil ito ng kanilang mga kabalen dito sa City of San Fernando, Pampanga. So yan ang update. Buhat ito sa Gitna Luzon. Ito si Johnny Goles, Central Luzon Patrola, nag-goal at simpilang metodo lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! O, standby muna, Kuyang Ronald, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Balikan ka namin after the break. Sa oras natin, 4 na minuto bago mag-alas 6 ng morning. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pino Gising! Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Na-encounter mo na ba yung pagkabukas mo ng computer, ang nag-a-appear lamang ay blank screen at cursor? Well, narito ang simpleng hakbang para ang iyong desktop ay mag-appear. Sa iyong keyboard, pindutin mo ang Control, Shift at Escape para bumukas ang Task Manager. Pagka-pop up ng window, pindutin mo naman ang Run a New Task. Pagkalabas ng search window, i-type mo naman ang explorer.exe. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang kigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy Gising! Tuloy-tuloy pa rin po mga balita natin sa Pinoy Gising. Dito lamang po yan sa Himpilang Metodo Lakas, DWIZ 882 sa Tayo Channel 23 sa oras nating 11:30 minuto bago mag-alas 6 ng morning. Yahoy! Balik po tayo ng probinsya. 8 plantasyon ng marijuana na diskubre sa Benguet at Kalinga, 6.5 million pesos na halaga ng marijuana na kumpiska. Nagbabalik Kuyang Ronald Idol Domingo. Bilang resulta ng patuloy na pinagting ng kampanya ng 4th Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR laban sa illegal na droga na kumpiska ang nasa 6,544,000 na halaga ng tanim na marijuana sa 8 magkakawalang plantasyon sa Benguet at Kalinga. Sa Benguet, 7 plantasyon na natamnan ng 14,100 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 4,620,000 pesos at 2.7 kilogram ng dried marijuana stocks with voting tax na may standard price na 324,000 pesos. Ang nadiscover sa bayan ng Sibungan, Kapangan at Bacon. Ang nasabing operasyon ay naging matagumpay sa pagtutulungan ng pinagsanib na pwersa mula sa Bacon Municipal Station, Kapangan Municipal Police Station, at Sibungan Municipal Police Station at 1st at 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company, Provincial Community Affairs and Development Unit, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Benguet Police Provincial Office, katuwang ang Regional Mobile Force Battalion 15, Regional Intelligence Division ng PROCAR, Regional Intelligence Unit 14 at Philippine Drug Enforcement Agency PROCAR o PDEACAR. Dagdag pa rito, isa pang plantasyon ng marijuana na natamnan ng 8,000 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 1 million
600,000 pesos ang diskobre ng mga operatiba ng Tanudan Municipal Station at Tinglayan Municipal Station ng Kalinga PPO sa bayan ng Tinglayan, Kalinga. Ang mga nadiskubreng mga marihuana ay agad na binunot at sinunog ng mga operatiba habang nagpapatuloy ang direksyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon ng marihuana sa mga kalapit na lugar at maaresto ang mga individual na responsable sa pagtatanim nito. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pa simpilang may tutong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman, dakuan natin ito. Totoo nga ba na habang buhay nang hindi magkakaroon ng problema sa ngipin ang mga taong may braces? Tara, let's prove it. Madalas ay pinag-iipunan pa ng ilan ang pagpapakabit ng braces para maiayos ang kanilang ngipin. Nakaka-boost nga naman ng confidence ang pagkakaroon ng magandang ngipin. At kung minsan ay nagiging requirement pa sa trabaho. Pero totoo nga ba na forever nang safe ang taong may braces sa tooth disorders? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sa isang episode ng Life Balance, tinukoy ng dentista na si Dr. Joella Elaine Rojas Trinidad ang pagpapakabit ng braces bilang isang lifelong commitment. Kapag nagpa-braces ka, lifelong commitment yan. So, number 1, you have to visit us for your monthly adjustment. Number 2, times 2, dapat yung pag-aalaga mo sa oral hygiene mo. Kung nagbabrush ka, let's say 1 minute, hindi mo sinusunod yung 2 minutes, with braces, kailangan 2 minutes. Kasi mas pumapasok yung dumi in between the brackets, the rubbers, and the wires. So, kapag hindi ka maalaga sa oral hygiene mo, naku talaga, masisira yung ngipin mo. Dagdag pa ni Doc, required ang pagsusuot ng retainers pagkatapos tanggalin ng braces para hindi masayang ang pag-progress at hindi bumalik sa dating forma ang mga ngipin. Pero take note, katulad ng braces, maaari ring ipa-adjust ang retainers kung masyado itong masikip o maluwag, depende sa pasyente. Paalala pa ni Doc, buong araw sinusuot ang retainers sa unang 2 hanggang 3 taon at pagkatapos habang buhay na itong isusuot tuwing gabi. Ayon kay Doc, may forever sa retainers. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Arestado ang 3 Australiana na lumapag sa mga paliparan ng Sydney at Melbourne matapos mapag-alaman na may koneksyon sila sa Islamic State. Galing umano ang mga babae sa isang refugee camp sa Syria na pinamumugaran ng mga natitirang elemento ng ISIS at maaari silang kasuhan ng crimes against humanity dahil sa hinalang sangkot ang mga ito sa enslavement at slave trading. Hinala pa ng mga otoridad posibleng mga ISIS bride ang mga babaeng dumating sa Australia na ngayon lang nakauwi matapos bumagsak ang puwersa ng ISIS noong 2019. Ayon naman kay Australian Federal Police Assistant Commissioner for Counter-Terrorism Stephen Nutt, posibleng humarap sa korte ang 3 babae sa mga susunod na araw. Pinoy Gising! Ngayon naman sa ating showbiz news, Kim Domingo ipinakilala na, ay! May nagpapakilala ang kanyang non-showbiz boyfriend. Nandito po pala siya, si Mimanton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Ayun na! Ano ba yan? On a Friday? Ito na nga, Ano na ba? Ano na eh? Kakain tayo! Kaya tayo tatabaan eh. Oo. Yaya ka ng yayakain. Tapos tayo yung mga kumakain na, alam mo na. Ayan. May panggastos pa. Correct. Oh. Oy, kumusta na ba si Mama Beth? Namiss ko na si Mama Beth, no? Nagpaparamdam pa ba? Nagme-message pa ba si Mama Beth sa inyo news? Ayan, Ang tagal na hindi. Nagpapahinga pa rin ata. Papahinga, Oo, no, nagpapalakas. rest. Ayan. Mama Kasi Beth. kinulang sa rasyon mo na para sa kanyang rayuma eh. May gout kasi si Mama Beth. May gout. Oh, may gout. Anyway, sa Ayan. Balitang Showbiz, ipinakilala na nga nitong si Kim Domingo ang kanyang boyfriend. Hindi to kay Kim, meron na pala siyang boyfriend. Ay, Naku, wow! May naglalabasan kasi mga issue na may bago siyang boyfriend na isang Pilipino, pero hindi pala Pilipino. Hindi? Isang Thailand. Oh, okay. Isang Isang Thai, Thai. oo. Alam naman natin na pag Thai at saka Filipino, magkamukha talaga, di ba? Oo naman. Magkamukha. Yung resemblance nandun eh, oo. Yes.
Yes, ang laki talaga ng resemblance. Parang mga 90% o 90, alas 100 nga di ba? Tsaka karamihan ng mga Southeast Asian countries, tayong mga neighboring countries Oo, correct. Magkakamukha talaga tayo. But anyway, ito na nga. So, sa kanya pamamagitan po naman ng kanyang social media account, ang kanyang Facebook account, ay ipinost po naman itong si Kim Domingo, ang picture nilang dalawa ng kanyang boyfriend. At dito nga niya inamin na sila ay 3 years na pala. Ay, wow! O, di ba? Tagal na pala. Wow, natago niya yun sa lagay na siyang public figure siya. Correct, oo. Sana Magaling all. siya magtago. Ay! Ayan. ng relationship ng para relationship. para private. Oo, kasi nga private nga raw ang kanyang relationship. Naman. And at the same time, hindi nga Pilipino, kung kaya itinago niya muna ito sa publiko. But ngayon, inilantad na po nitong si Kim Domingo na meron na talaga siyang boyfriend at ito nga ay isang Thai for 3 years na. Wow. So malinaw po yan, ha? Okay, so yun na muna aking balita, showbiz! At syempre, ayan, hello. Sandali. Basahin mo yung prompter. Ano ng prompter? Ayan, tingnan mo kung ano nakalagay. Pasok mo nga, pare. Pasok mo nga yung nilalang na yan. Hello? Hello? Gising ka ng ganito kaaga, Gia Rafael? Si Gia ba yan? Aba, to si Gia. Ito kat parang si Kim Domingo din to eh. Ayaw naman! Itinago ang boyfriend. Na-dog show ka, no? Aga-aga, Gia, no? Ito ang mga babaeng mahilig magtago ng mga karelasyon. Ayan na naman yung tawang yan. Narinig ko na naman isang beses. How are you, my dear? Happy. Eto, bagong gising, nagugutom na. Ayan. May Kayo isa ba, pa. kamusta na kayo? Eto, yumayahoy pa rin si Winner. Eto si, ay, kamusta ka daw, Mima? Ay, ito, walang boyfriend at walang dapat itago. Tago ka sa tago. Ano na? Ang lungkot naman nun. Oo, malungkot. Pero mayaman. Walang gastos. So, di ba? Gia, bakit ka napatawag? Bakit? Bawal ba? Ayaw nyo ba? Bisita na lang ba ako dyan? Oh, mas maganda yun. Kung makikita mo naman, nandiyan lang sa palipaligid. Nagpapahipahinga. May gusto ka ba? Miss ko ingay nyo, Oo naman. Uy, na-miss ka namin. Alam mo bang last broadcast na to nung programa? Bakit naman? Ayun, hindi may mga, i-announce ko na total, nandito rin na naman tayo na may mga pagbabago mangyayari. Kunyari, hindi ko alam, Hay! May pagbabago! Kunyari di sila magkasama araw-araw. Ano yan, sorry? Kunyari di kayo magkasama araw-araw. Kunwari, hindi ka namin pinagchichismisan, yung mga ibang tao dito. Hindi, gusto lang namin ipaalam na ako po personally, this is my last broadcast for Pinoy Gising. Yes. That's the truth, ha. Magiging alam nyo naman ever since tayo pa man noon, Gia, sa Life Balance, transparent tayo. Ikaw nga nagpapa-personal consult ka on air eh. 'Di ba? Walang tatalo sa tawa mo. Anyway, ito na po ang huling broadcast ko po for Pinoy Gising. Ito na po ang huling broadcast ng Pinoy Gising sa time slot na to sa DWIZ. Sa mga susunod po na araw, may mga pagbabagong mangyayari po sa ating himpilan na dapat abangan pa rin ng ating mga viewers at listeners. Something good is coming your way po mula sa DWIZ. Bigger and bolder. Oo nga. Sabi nga ng iba meron daw bagong tunog pang maririnig. Yun. For the improvement of the station. Ititake ko na opportunity, joke lang po yun nung bakit napatawag si Gia, nag-usap kami. Ikaw ba, mabilisan lang, Gia, may naalala ka bang favorite memory mo dito sa Pinoy Gising? Bukod sa dinodog show ka ni Anton pagka nagpipinshit ka. Ayun nga lang yung nakakala ko eh. Sobrang remarkable yung tipong pag nandiyan ka na at bumanat na siya, wala ka nang magagawa talaga. Tapos anong tawag dito? May isa pa ako. Naalala mo na alas 4 yung programa, nandito ka ng 3 a.m.? Hoy, unang upo ko ata yun. Hindi, pangalawa mo yun. Sabi ko, susundin kita. Sabi mo, sir, okay na. Walang niya. Alas 4 pala yung programa, alas 3 pa lang, andito na ako. But anyway, so, na-excite. It's an honor kasi. Ay, wow. It's an honor. It's an honor na makasama kayo and it's an honor na ma-share ko ang airwaves with you guys for the past 2 years na, lalo na yung mga viewers and listeners natin online, for the past 2 years na pinagtyagaan at nakasalo ko po kayo mula alas 4 hanggang alas 6. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nima, thank you sa lahat ng payo mo and everything. Kala mo, aalis na no? Andyan lang ako, pero hindi niyo po muna ako mapapakinggan. Hanggang life balance na lang po mamayang alas 6 ng gabi.
And sa mga susunod na araw, we will see wherever life takes us. Pero tuloy lang pong support. Oy, Gia, follow mo ako sa page ko. Si Anton, pinalo na ako. Grabe mag-plug, harap-harapan on air. Of course! Daryl Justin yung pangalan sa page. Naka-quote ako. Mukha akong kagalang-galang doon. Ayun. O siya, Gia, many thank you for letting me share the airwaves with you dito man or sa Life Balance. At kakain pa tayo ng crispy sisig pagtapos neto. Ha? Oy, sure, no problem. Kuya, good luck sa inyong Sa susunod mga na pagbabago, no? Ayun. Yeah, I know you'll make it naman. Ayun. Thank you, Gia. And God bless at pakikamusta na lang kami kay Yusek Aboy, ha? Sure, why not? Okay. Anyway, Gia, tuloy natin ang chikahan sa labas dahil overtime na ako. Thank you, Gia. Sure, thank you. At Mima, again, thank you sa iyo sa pagsalo sa umaga sa atin every day for the past 2 years. Likewise. Ayun. At bago tayo pansamantang magpaalam, tayo po yung magpatama quote for today. Salamat sa alaala. Hindi man tayo ang dulo. Naging bahagi ka ng paglakas ko. Bakit ganyan kayo makahugot? At for the last time, for now, yan na po ang kalipunan ng mga balita at tinampok natin sa huling edisyon ng Pinoy Gising sa DWIZ Aliw Channel 23. Kami po niyong kasalo every morning, Daryl Justin. Kasama syempre, Si Anton. nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang tabayanan dahil susunod na po agad-agad ang pasada balita kasama si Kuyang Drew Nasino ang programang Pinoy Gising. Signing off. You know what to do.